Ayan. So, ngayong gabi po, talakayan mo natin itong ating ngayon dahil parami ng parami ang mga Katoliko na handang dumipensa sa pananampalataya dahil sa kakapanood ng punto per punto. O, tamo? Hindi napakaganda, no? Bakit? Ba't ko nasabi yan? Kasi, doon sa, sa mga nanonood na ating programa, nadidevelop po yung kanilang kaalaman. So, magitan ng pakikipagtalakayan. Kasi, ganito lang yan, parang singing contest ba? Kakanta si Jando, kakanta ang Sabadista. Kayo yung mga judge. So, titimbangin nyo kung sino ang mas maganda boses. Pero hindi naman to real na kantahan, kundi talakayan. So, ang i-judge nyo ngayon, yung nasa reality. Hindi ito sa pagalingan ng pananalita, hindi ito sa pabilisan ng isip, pabilisan ng argumento, pabilisan sa pag-iwas sa pagkaipit, hindi yan ganyan. Ang pakikipagtalakayan sa ibang sekta ay napakalaking bagay po upang tayo'y matuto at ma-develop ang ating pagdidepensa. Tingnan ninyo, obserbahan ninyo, Sila, dumadami din sila. Dumadami din kayo. Pero anong pagkaiba sa kanilang argumento sa argumento ninyo? Very open-minded kayo. Bukas ang isip nyo. Hindi against sa reality ang mga pinagsasabi nyo. Kahit sabihin man natin na hindi man mababasa sa Biblia letra por letra ang mga argumento natin, but in reality, it truly exists. Unlike sa kanila, nasasabihin na nila, nasa talata ba ng Biblia yan? Bakit? Pag sila tanongin nyo, nasa talata ba ng Biblia na umanipil sa MCGI? Wala rin maibigay na sagot. No? So, tingnan natin yung mga nasa nasa comment section natin para makita natin yung mga naging comment sa ating post itong mga nakaraan at sa kaka-post ko lang kanina. Okay, so silipin natin yung kanilang mga comments. Ayan, So, nangunguna dito tingnan natin yung pinakauna. Ayan, si Chel CB. Sabi ni Chel CB, dahil sa iyo, Andre Ruby, mas lalo akong natututo about Catholic. O, see? Yan ang magandang dulot sa pagpatol ko sa mga gaya ni Andre Ruby, Marami siyang natututunan about sa Catholic. Kaya mas lalong hindi ako aanib sa sekta nyo or ibang sekta man. O, di ba? Napakaganda ng mensaheng ito ni Chelsea B. Tapos sumunod naman si Christian Faith. Ano sinabi ni Christian Faith? Andre Ruby is only trolling around. His arguments are fallacy. Thank you, Bro Jando, for defending our church and being so patient. God bless. So, tingnan niyo yung siya, minsan nabanggit ni Andre Ruby, galing siya sa Katoliko. Ngayon, doon siya sa MCGI ngayon. At yung mga tira niya sa atin, not based on reality, but based on fallacy. See? Iba yun, di ba? Pag tayo sumagot, based on reality. Pag sila tumira, based on fallacy. Magkaiba yun. No. Next naman natin. Sabi naman ni Shepot LC, the workers deserve their pay. It's biblical. Kasi, naging sira kasi sa isip kasi ni Andy Ruby na once ang pare tumatanggap ng abuloy, sa kanila kasi yon pagpipera na yon. Yung pagpunta doon sa sementeryo, tuwing araw ng mga patay, tapos magbindisyon, may sinabi sila na may sinabi sila doon na yung isa daw pare daw, what? Okay. So, based doon sa sinabi niya kasi, meron daw isang pare na pinapunta daw sa sementeryo na nag-sprinkle doon ng holy water sa isang ano ba sa Tagalog yung pantyon? Basta yung
parang pantyon, no? Ewan ko kung sa Tagalog yung pantyon, hindi ko alam. Basta, pag sprinkle niya ng ganun, sinabi daw nung nagpasama na, teka padre, hindi po yan, ito po, ito. Ay, hindi pala to. Ay, sige, yan pala, yan pala. Ngayon, ang sabi nila, kung hindi daw yan pagpipera, dapat sana tinuloy na lang yun. Ay, hindi pala ito. Sige, demo na lang, matapusin ko muna to. Yun. Yun ang kanilang argumento. Hindi nila kasi alam yung prayer na yung ano ba tawag doon? Sabi ni Brother Edgar, intention. Yung intention ng prayer is binigay doon sa yung ano ba tawag doon? Yung intention ba ng prayer ba na para doon sa pinapunta, pero yung isa, pero hindi naman problema kung naano ng sprinkle ng holy water yon, dahil walang problema po doon na Michael, I'm working, no? So tuloy po tayo, no? Sa kanila meron silang abuluyan. Kung napanood niyo yung episode kanina, may sinabi si Alfie Angeles na minsan sa Biyernes nagsagawa sila ng pasalamatan, nagkaroon sila ng abuluyan sa Biyernes. Ang kanilang aral daw, ang abuluyan is dapat sa Linggo lang. Pero nagkaroon sila ng abuluyan sa Biyernes. At kapag tinatanong sila noon, maging sa TV o sa kanilang programa, hindi nila sinasagot kung bakit sila nagkaroon ng abuluyan sa araw ng Biyernes. Ngayon, meron din silang yung tinatawag na yung example ni Brother Alfie Angeles na si Kabiktan na si Kabiktan na nasaig na daw si Kabiktan. Dati siya pinakamayaman na kaanib sa dating daan, tapos saig na daw, andun na pumipila sa mungguhan. Tayo hindi naman tayo ginaganyan ng ating mga kaparian, hindi na tayo ginaganyan. So masyado silang doon sa Jes 8 na tinanggap mong walang bayad, ibigay mo ng walang bayad. Hindi naman nagpapabayad talaga lagay na si Father Darwin, Ano ba sinasabi doon sa Matthew 18? Ang sabi doon is, yung mga nagkakaroon ng extraordinary gifts, gaya ng pagbubuhay sa mga patay, binigyan din nyo na yung pagbubuhay sa mga patay, yung pagpapagaling sa mga may sakit, tinanggap nyo ang kapangyarihan ito ng walang bayad, ibigay nyo ng walang bayad. Hindi naman kami nagpapabayad sa deliverance and exorcism. Wala, tanong niyo sa Father Sikia kung nagpapabayad ba siya? Wala. Diba? Walang pagbabayad. Ngayon, sabi ng isang nakatalakayan kong MCGI, bakit daw meron kaming Shopee? Ba't daw meron kaming Shopee? Ano kinalaman ng Shopee? Bakit yung mga items na binibenta sa Shopee, tinanggap ba namin yun ng walang bayad? Yung items ba natanggap namin sa Shopee? Natanggap ba namin yun ng walang bayad? Binigay ba sa amin yun? Binili namin yun? Binili namin syempre. Dahil maraming tao kasi naghahanap, hindi alam kung saan bumili. Kaya para alaman nila kung saan sila bibili, ginagawa namin sa isang channel. Dito lang tayo. Ito. Dito na. Kami na lang bumili para dito kayo mamili. Para ba nag-ano ko ng tindahan? Sino bang may-ari ng tindahan na yung kanyang mga benta binigay sa kanya tapos binibenta niya? Wala. 'Di ba? Maliban na lang siguro dun sa mga nanalo sa 8 Bulaga. Paano kung yung mga ordinaryo na hindi naman sumali sa kanyang mga palaro? Syempre, bibili 'yun para ibenta. Yung aming mga Benedictine crucifix, yung Benedictine medal, di naman yung tinutukoy sa sa Matthew 18. Silipin nga natin yung sinasabi sa Mateo 18, yung kanilang pinaka-paborito nilang gamitin. Kung tatama ba sa atin to? Okay, sabi dito sa Mateo 18, ito yung pinabasa niya Ayan. Natin mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap nyong walang bayad, ibigay nyong walang bayad. Yan, sige, isa-isahin natin to.
Isa-isahin natin to, ha? Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. O yan, ginagawa yan ng ating mga exorcist. Yung mga tinamaan ng mga demonic harassment. Oppression, obsession, infestation, maging possession. Ayun. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Yung mga bunga ng mga demonic attack, gaya ng barang, kulam. Yun. Ngayon, may pari ba? May exorcist ba nagpapabayad? Wala. O, tuloy natin. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Wala pa akong naalala na meron kaming pare na kapagpabangon ng patay. Wala rin ako maalala na meron kaming exorcist na kapagpabangon ng patay. O, kung meron man kaming pare na kapagpabangon ng patay, yung mga obispo namin, yung mga apostol. Pero, sa mga makabagong panahon ngayon, wala akong maalala na may nakagawa ng ganyan. At kung meron makagawa man, di hingi ng bayad yun. Di hingi ng bayad yun. O, ano pa? Mangaglinis kayo ng mga ketong. O, yun. Daming mga ng mga ewan ko kung may exorcist na bang nakapagpalinis ng ketong. At kung meron man, tiyak, hindi rin humingi ng bayad yun. Hindi humingi ng bayad yun. Dahil, kapag pagpipirahan mo yan, ang mangyayari dyan, madali siyang matatamaan ng tinatawag na demonic retaliation. Retaliation. Oh. Tapos, yung aming mga item namin sa Shopee, binibenta namin, walang mga bless yun. Pag may umorder, sabi nila, Brad, pwede pa-bless muna bago ipadala. Mas maganda kung ganyan gusto ninyo, i-pay nyo muna sa via GCash. Para tapos na ang bayad bago ipadala. Kasi kapag natapos na ang bayad bago ipadala, pwede namin ipa-bless kay Padre bago ipadala. No? Doon sa mga gusto makasiguro na blessed na siya, bago ipadala, i-paid nyo muna gamit ang e-wallet. Meron namang e-wallet ang Shopee. Oh. Ako, pag umorder ako sa Shopee, gaya ng mga items to sa studio, pag umorder ako sa Shopee, ini-e-wallet ko. Hindi ko sini-COD. Pag COD, ay hindi yan ipapadala na may bless. Pag natanggap nyo na, attend kayo ng online sacramental blessing, doon yun na ipa-bless. Pero doon sa mga naghihingi na blessed na siya, is kailangan talaga na i-paid nyo siya via e-wallet. Para pagpapadala, hindi kami magkakasala. Kasi, yung sinasabi nila kasi na ibigay nyo ng walang bayad, o nagpapabayad daw kami, sa amin, masama yung blessed ibenta. Hindi alam yan ng dating daan, ha? Walang kaalam-alam ang dating daan dyan, na sa atin, masama ibenta yung mga blessed. Masama yon. Bakit? Para sa atin, pag nagbibenta ka ng blessed, sacrilege yun. Sacrilege. Yung bibili ng blessed, simony naman. Ano yung simony? Yung ginawa ni Simon Mago, na gusto niyang bilhin yung kapangyarihan ng mga apostol na magpalayas ng demonyo. Yun, simony yun. Pag ginawa natin, halimbawa, pag may nakita kayo, nagbibenta sa kanto, eto, maganda po ito, Rosario. Pag nagtanong kayo, blessed na ba to? So, yes ma'am, blessed na po yan. Huwag kayong bumili. Sabihin nyo na lang, blessed na pala ito, ba't yung binibenta? Akin na lang to. Hingin nyo na lang. Pag ayaw ibigay, huwag nyong pilitin. Bakit? Sinabi niya kasi blessed na yan. Huwag nyong bibilhin ang blessed. Magkakasala kayo ng simony. Maraming ganyan sa sinasabi nila doon daw sa saang lugar daw yun, nakalimutan ko. Meron daw ganyan, nagbibenta daw, sinasabi daw ng nagbibenta, blessed na po yan. Yung iba, binibili kahit napakamahal. Napakamahal na bibenta. Bibilhin pa rin dahil sabi, blessed na yan. Yan ang masama.
No? Sabi sa atin, ayon sa ating aral, pag blessed, bawal ibenta. At huwag kang bibili ng blessed. Kung gusto mo, bumili ka, hindi blessed. Ipa-bless mo na lang pag natanggap mo na. Yon, no? So, yung Mateo 18, hindi tatama sa atin yan. Hindi tatama. Palabas kayo ng mga demonyo, tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. O si Padre, dami tinulungan ni Padre, si Father Sikia, Father Kabading, Father Jojo Sirudo, Father Nonet Legaspi. O, ang dami nilang mga exorcist, ang dami nilang mga tinulungan, nagpapalabas sila ng mga demonyo, pero ni isa man sa kanila hindi humihingi ng bayad sa kanilang serbisyo. Hindi. See? Yan, hindi tayo tinatamaan. Akala kasi tatamaan tayo niyan eh. Pag tumatanggap yung ating pare, ang tawag doon, stipend. Hindi nila kasi naunawaan yung natalakay ko na ito sa isang sa isang episode ko. Pero silipin na lang muna natin dito para makita ninyo ang pinagkaiba, no? So, silipin natin dito sa isa sa ating yan, no? Okay, let's try search. Okay, ayan, try natin i-search yung Google. Yan, Google tayo. Silipin natin ano yung ating makikita rito. 1 Timothy, yan. 5:17, ito yung tinalakay ko dati, commentary. Yan, no? So, silipin natin yung sinasabi sa 1 Timothy 5:17, commentary. Yan. Yan, medyo maliit siya, pero palalakihin ko na lang para sa inyo. Yan. Okay. Yan. Ito tayo sa baba. Yan, ano? Okay, asan ba yun? Ito, yung double honor. Yung double honor na nandyan. Sabi dito, ito, the double honor time is a broad, inclusive term and seems to comprehend rank and position as well as remuneration or victuet reverentia as Malangton paraphrases the words double honor. So ano ba itong tinatawag dito na remuneration? Yan. Sa 5:17 kasi sa kanila kasi sa dating Biblia kasi kung titingnan natin sa dating Biblia, no? Silipin natin yung dating Biblia sa unang Timoteo 5:17. Dito kasi nakalagay. Yan. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay aariing may karapatan sa iba yung kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sa kanila, nakikita nila dyan is iba yung kapurihan. Wala rin sinasabi dyan na kabayaran. Kaya tinutuligsan nila yung sinasabi sa magandang balita Biblia kung saan nakalagay naman sa verse 17 ay ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahalay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. So, ito, tinutuligsan nila ito. Bakit daw nilagyan ng kabayaran? Kakontra daw ito ng Mateo 18, kawawa naman. Hindi yan kakontra ng Mateo 18. Pati niya iniisip na kakontra yan. Hindi yan kakontra. Sa Mateo 18, yung pagbuhay ng patay, pagpagaling ng mga sakit, pagpagaling sa mga kitungin, pagpalayas ng demonyo, tinanggap nila yung walang bayad, ibigay nilang walang bayad. Iba ito. Ano ngayon? Ang salita ng Diyos. Ano ba kasabi dyan sa salita ng Diyos? Ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat ding bigyan ng nararapat na sahod. Dito naman, sahod naman. Di niya matanggap kasi sabi niya, sa kanila kasi ang dating Biblia, nakalagay lang kasi dyan is kapurihan. Ayan, iba yung kapurihan. Alam mo sinasabing kabayaran. So, ganyan sila. No? Ganyan sila kaliit. Walang sinasabi, so ayaw nilang paniwalaan.
walang sinasabing kabayaran. Ang nakalagay, iba yung kapurihan. So, conclude ka agad, wala yang bayad. Yan ang problema. At tingnan natin sa commentary ng mga Bible scholar. Anong sabi dyan sa commentary? Ang sabi sa commentary, the double honor time is a broad inclusive term and seems to comprehend rank and position as well as remuneration. Ano ito tinatawag na remuneration? O, disilipin natin kung ano itong remuneration. No? Okay, go. Search natin, remuneration. Yan, meaning. Remuneration meaning. Ano ang meaning ng remuneration? Palakihin natin. Ano ang meaning ng remuneration? Money paid for work or a service. Oh. Yan ang meaning ng remuneration. Sabi dito sa Bible scholar, position as well as remuneration. Ang remuneration, money paid for work or a service. Ano yung kanyang synonym? Payment, pay, salary, wages, earnings, stipend. O, tingnan nyo sila. Humingi ng abuloy para i-maintain sa kanilang programa, sa radyo, sa TV, sa internet. Di ba? Bakit? Meron pa silang yung yung mga yung kanilang yung track nila na may kumakanta doon kung sino mga artista na kumakanta doon, mga rapper. Okay. So, meron silang ganun. Sana pupunta yun? Hindi ba sa kanilang programa para ma-maintain ang kanilang programa via satellite, via radio, via TV, via internet? O ngayon, tayo bawal. Pag tayo gumamit, sabihin nila ngayon, binibenta doon natin, tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo ng walang bayad. Pero sa kanila, okay lang. Meron silang tinatawag na cut-off system. Meron silang abuluyan din sa ba't pag tayo gumamit, sabihin nila ngayon, pinagkakwartahan. Kaya kapag sila, walang kwarta-kwarta. Diba? Yan ang pinagkaiba, no? So, tuloy po tayo ngayon doon sa next naman na comment. Yan. Sabi naman dito ni Mirna Zamora, the apostles have no book learning. They are not trained by years of study. Yet Jesus chooses them to carry on the mission He has started. Kaya wag tayong Bible alone. Tama. Wag tayong Bible alone. Iba kasi nagpapaka-Bible alone. No? O, tuloy natin. Sabi naman ni Vin, Jando, bukas wag mo kalimutan i-upload na lahat. I-upload ko na daw lahat. Ganda no? Dami natin matutunan dito. No? Sabi niya, i-upload ko na raw lahat. Dahan-dahanan natin. Kasi, baka pag binigay ko na lahat, tapos may mga part na hindi nyo maunawaan kung ba't yung topic namin, hindi ko may paliwanag. Kaya mas maganda na, episode per episode natin para madali na maunawaan yung mga naganap na talakayan. Okay, sabi naman dito ni Josephine Ilieto, sa lahat ng taga-subaybay ni Brother Jando, please tapusin nyo po yung skip ad. Diyan lang po tayo makakatulong sa punto por punto para kumita programa ni Brother Jando. Yan no? So, yung skip ad, wag nyo kalimutan yung skip ad. Nakalimutan ko rin mag-skip. Maglagay ng ads. Ayan, lagyan ko muna ng ads konti. Okay, so tuloy po tayo ngayon dito sa natin. Sabi naman ni Robert Arsiaga, Bro Jando, ang sabi nga sa Mateo 7:6 ay huwag ninyo ibigay sa mga aso ang bagay na banal at baka sakmalin pa kayo. Ayon, nakahawak ng Biblia at sinakmal na ang nag-compile ng Bible na Iglesia Katolika. No? So, tama yon. Wala tayong ibigay kasi useless pag bigyan lang. Pero, talaga useless. Pero, sa pamamagitan nila, natututo kayo na ganyan pala sila mag-isip. Ganyan sila magpaliwanag. Magaling na sila kapag sila lang pinapakinggan, pero pag may katapat na yan, lumalabas yung kanilang tunay na kulay. Pag sila pakinggan nyo, ang galing magsalita. Pag sila pakinggan nyo, ang galing magsalita. Pero, once may katapat na yan, lalabas ang tunay na tunay na kulay.
Sabi naman ni Shepot LC, ang sagot ko, the Catholic Church founded by Jesus Christ upon Peter and the apostles were the writers of New Testament. Oh, no? New Testament. Judaism became fulfilled in Catholicism. Kaya sa Church Council ay nireveal ng Church through the guidance of the Holy Spirit which books are divinely inspired or not. Yan. So, ito yung ano natin sa mga nasasabi na wag hihigit sa mga bagay na nangasusulat pero tinatanggap nila New Testament, Catholic lang ang naglagay niyan. Catholic ang naglagay niyan. 27 books of the New Testament. Oh. Tuloy naman natin, no? Sa Always VIP, Brad, magtanong ka kapag merong ganyan tao. Ask na bakit sumali sila kay Soriano. Kapag sumagot, sabihin mo rin na saan talata yan. Ibalik sa kanya ang kanyang style, matuk-an gyud na. O, tama. Kapag tayo ang tinatanong nila, saang talata, saang talata, saang talata. Pag sila binalitan natin saan talata, wala namang maibigay. Nalala niyo yung katalakayan ko, alias Mondrich Dylan. Dati Mondi yung ano niya yung pangalan sa Facebook Mondrich Dylan, anong ginawa niya? Patutunayan daw niya na ang Catholic Church founded by the Antichrist. Ni isa talata, wala siyang nabasa. Tinanong ko siya, saan may talata mo mababasa na ang Catholic was founded by the Antichrist? Walang binasang talata. Oh. Sabi niya, huwag mo lang itanong. Hindi naman pagkakaila ko. Ano ng mga pinagbabasa? Hindi naman yung tanong Oh. Sa referensya, ganun din. May pakita ka bang encyclopedia? The Catholic Church was founded by the Antichrist. Wala rin may pakita. Ano sa kanya? Dal-dal, chismis, yun lang. Yun napipakita niya. Oh. So ano pa? Tuloy naman natin, sabi ni Shepot LC, kaya church lang may authority maglagay ng chapters and verses. At nag-declare which books are to be included by their apostolic tradition. Yan. So, napakaliwanag po dyan, na ang church ang siyang nagbibigay ng authority kung anong mga aklat ang dapat kilalanin na apostolic tradition. At yun na 27 books na dinagdag na Katoliko sa New Testament. Dahil yung sinabi ni Apostol Pablo na wag hihigit sa mga bagay na nasusulat, hindi kasama New Testament doon. Dahil wala naman siyang wala na 160 yung 158. Wala naman siyang sinabi doon na 161, 141. Humina yata yung internet ko. No? 159, 160. Dahan, tuloy lang po tayo, no? Yan. So, yun. Yung Mateo, wala naman silang kaalam-alam na idadagdag sa kasulatan yung kanilang mga sinulat Oh, no? So, tuloy naman tayo. Sabi naman ni Ruben Velas. Wala si Madre. Oh, dito ka. No. Okay. Yung spaghetti. Ay, dito ka. Okay, so continue po tayo, no? Si Michael, makulitan naman si Michael. Ano naman si Michael? Tell ko yung Rafael Cao. Nako. You. No, I'm working. Sabi naman dito ni Mary Ann Sabunod, kaya pala naloko ni Soriano dahil hirap pala mag-intindi ng tamang katuruan nitong si dating daan member. Yan makikitid. Tingnan mo yung mga talakayan namin. Lugi na siya masyado, naghahanapan ng butas. No, sabi naman ni Raykin, meron mabasa bro, dyan do sa Living Bible, sabi ni Bro Wendell, doon natalo ang Islam. Yung The Living Bible, yung 2 Timothy 3:16, the whole Bible. Alam ko yun, yung mabasa na the whole Bible. But, nung kapanahonan yun, yung the whole Bible na yun, hindi yun, walang New Testament doon. Titong pag-aralan natin yung biblical background, wala pang New Testament nung sinabi ni Apostle Pablo yung nasa 2 Timothy 3:16. It is referring only to the Old Testament. No?
Sabi naman Sita Aldave, okay. Sabi na nito naman is, kung sapat na ang lumang tipan, hindi na... Can you let Kuya Raquel to give you the spaghetti? Ano ko? Kung sapat na ang lumang tipan, hindi na bababa sa lupa si Jesus sa lupa. Hindi na bababa si Jesus sa lupa. Nasa bagong tipan ng kaganapan. O yan, no? So, ito pa, sabi naman ni Franz Parduccio, may ranso pala sila, no? May ranch nga sa Brazil si Eli Soriano. So, saan galing ang pera na ipinambili? O, alam nyo na. Bakit? Wala namang trabaho yun. O, Daniel Razon, siya yung tatrabaho. Ewan ko kung saan niya, kung doon ba galing ka Daniel Razon yung pinambili ng ranso. O, basta, si Soriano, walang trabaho. Ba't siya mayroong ranso sa Brazil? Oh, see? Tingnan nyo? Saan siya kumukuha? Ayun. Then, sabi naman ni Golden Boy, history pa more. Huwag ka na mag-Bible history. Ipangaral mo, napakatalino mo eh. Daming kaluluwa mailigaw mo. Aba, may naililigaw ko ba gamit ang history? Wala. Ang ayaw sa history ang nagliligaw. Golden Boy. Bakit? Nasa history kasi na yung kinaaniban mong MCGI, lumitaw lang nung layasa ni Soriano si Nicolas Perez. Pero ipinangliligaw nyo na umanib daw kayo sa Iglesia ng Diyos. Umanib? Sa paanong paraan? Nagbasa lang ng Biblia? Hindi pwede. Ikaw, umanib ka, hindi ka lang nagbasa eh. Binautismuhan ka eh. Oh. Ikaw mismo, Golden Boy, nung umanib ka sa MCGI, binautismohan ka, dumaan ka sa bautismo sa tamang proseso. Tapos yung leader mo, hindi dumaan sa tamang proseso? Ay, sinong lolokohin mo dun? Ha? Kaya nga ayaw ng history. Kasi ang intention nyo, iligaw yung tao. Ayaw nyo malaman ng taong totoo na wala talaga kayong inanibang iglesia. Sa halip, nagbukod si Soriano, sabi ni Willie Santiago, nagbukod si Soriano nung umalis siya kay Nicolas Perez kasi hindi niya matanggap ang pamamahala ni Levita Gugulan, umalis siya doon, nagtayo siya ng sariling kanyang ipinarehistro. Iyon ang totoo. Ipinarehistro. So wala siyang inaniban. Wala siyang inaniban. Nagparehistro siya. Katotohanan, rehistrado ang MCGI. Yan ang katotohanan, rehistrado. Sabi kasi dapat tayong sumailalim sa pamamahala. O tama, sumailalim. Ano ba yung sabi ng pamamahala? It requires the founder's signature to be affixed therein. O, tama yun. Sumailalim ka sa pamamahala. Ano ba sabi ng pamamahala? It requires the founder's signature. O, yan na. Kami ba? O kami. Nagpasailalim kami sa pamamahala. Ano ba sinasabi? Pirma ng founder ang requirements. Wala naman kaming, may pakitang founder kasi lumitaw yung rehistro. Yung founder nyo matagal umakit sa langit. O, wala nga magpadala kayo ng petition. Babayin nyo yung founder nyo. Papirmahan mo sa inyong rehistro. Hindi naman pwede yung ganun. Di ba? Kaya, yung ayaw sa history, intention yan, magligaw. Yan kay si Golden Boy, na ayaw sa history, pagliligaw ang nais niyan. Kaya ayaw niya magbasa kayo ng history. Sa history kasi, nababasa natin na ang born again, nagsimula kay Charles Parham. Sa history, mababasa na ang INC na tinayo noong November 1930, na parehistro noong July 1914, yun ay founded by Felix Manalo. Nasa history din na yung Islam na lumitaw doon sa yan. Nasa history din na yung Islam na lumitaw noong mga 6th century sinimula ni Muhammad. So andun sila, no? So kaya ayaw nila ng history.
Kasi sa history, nabubuking sila. Ito pa. Ayaw ng Pentecostal yung history kasi sa history ay founded lang sila ni Charles Parham. Ngayon, ayaw din nila sa history kasi nalalaman na wala silang naiambag sa panahon na ginagawang aklat ang Biblia. Kung talaga kayo tunay na iglesia, dapat kayo nagpalabas ng Biblia. Hindi nyo ba naisip yun? But ano naiambag nyo? Kayo ba ang naglabas ng Biblia? Kayo ba ang naglagay ng chapter? Kayo ba ang naglagay ng verses? Hindi. Anong naiambag nyo? O bumili na lang kayo kasi andyan na. Ayan na, ready na. Ready na to buy. Bumili na lang kayo. Ano talaga nangyari? May iniambag ba kayo? O bumili lang kayo? Ano? Kasi kung bumili lang kayo, sabihin, wala kayo nung panahon na yon na ginagawang aklat ang Biblia. Wala kayo nun. Sino ba sabi ko tanong ko si Andy Ruby. Halimbawa, si Apostol Pablo, nagsulat siya ng aklat. Saan niya binigay? Sabi niya kay Timoteo. Nung namatay si Timoteo, saan niya binigay? Sabi ni Andy Ruby, sumunod sa kanya. Nung namatay yung sumunod sa kanya, saan niya binigay? Doon yung sumunod sa kanya. Yun, tama yun. Salit-sali ng pabibigay, no, ng mga successor. Ngayon, pagdating ng panahon na gagawin ng aklat ang Biblia, sino makakapag-reproduce nun? Alangan na anti-Kristiyano magre-reproduce nun. Siyempre, Kristiyano. Sino Kristiyano nung panahong yon? 398 AD. Nung sinimulang i-compile ang Biblia, sinong Kristiyanos ang nandoon? MCGI ba? Hindi. Seventh-day Adventist ba? Hindi. Ano? Mormons ba? Hindi. Ano yung mga nandoon? Ano yung mga nandoon na Spaghetti. ano yung mga nandoon na siyang nagpalabas ng mga aklat na yan? Katoliko. Walang iniambag ang mga ibang sekta, bumili lang, no? Sabi pa dito ni Joseph Yomol, ang mga nakasulat sa Bible, marami dyan hangos sa history. Hindi tulad ng ingkong ninyong mahilig sa storytelling. Yan, sinagot siya ni Joseph Yomol. Sabi naman ni Golden Boy, kaya di ka natibag dahil sa balungtot mong paniniwala. Hala, baliktad sa kanya. Kapag baluktot ang paniniwala ko, natibag ako sana. Yun. Matitibag ka kung baluktot ang paniniwala mo. Sabi niya, kaya hindi ka natibag. Baliktad. Hindi ako natibag dahil nasa tama ako. Hindi nyo kasi mababago ang nangyari na sa history. Yan sinasabi ko. No? Yan sinasabi ko. Kahit na ilang beses nyo sabihin, hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lang kami. Kasinungalingan talaga yan. Bakit? Hindi yan based sa reality. Hindi yan based sa reality. Kung based sa reality yan, dapat, noon pa, nakapagbigay na kayo ng pangalan ng obispo na siyang tumanggap sa inyo. Ba't hanggang ngayon, wala kayong maibigay na pangalan ng obispong tumanggap sa inyo? At saang chapter kayo umanib? Sa Korinto? Sabi nila, Ikalawang Korinto 1:1. Unang Korinto 1:1. O sige, sinong obispo ng Korinto ang tumanggap sa inyo? Sino? Ba't wala kayong maibigay na pangalan? Dahil ang reality. At ang reality, hindi kayo umanib sa tunay na iglesia kasi kung umanib ba kayo, Katoliko na kayo ngayon. Yon ang problema doon. Nananaginip kasi ng gising. Paniwala ba naman kayo sa sinasabi Soriano? At saka yung ganyang katuruan, hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lang kami. Nauna pa ang pasugo ni Manalo ng sinabi yan.
Nauna pa ang Iglesia ni Cristo sa turo na yan. Merong request ko si Paul Alima. Nabasa ko yun sa aklat ni Paul Alima sa mga collection ng pasugo ni Paul Alima. Hingin ko kay Paul Alima yung specific na pasugo na series na yon. Anong pahina, sinong author ng naturang article ng pasugo, kung saan sinasabi, hindi nagtatag si kapatid na Manalo ng iglesia, kundi umanib lang siya. Nauna pa yung INC sa MCGI sa aral na yan. Tapos, yan ang inulit-ulit ng mga MCGI. Nauna pa nga INC sa inyo Kopya-kopya sa aral. Ay, nako. Hindi uubra yan. Kaya ako hindi natibag dahil kumakapit ako sa reality. Kahit na anong pagliligaw ang gagawin sa akin ni Andre Robe, hindi niya ako matibag kasi nakakapit ako sa reality. Once nakakapit kayo sa reality, mga kapuntos na nanonood ngayon sa YouTube at sa Facebook, once tayo ay kumapit sa reality, hindi tayo matitibag. Tandaan nyo yan. Kumapit lang tayo sa realidad. Walang sino mang makatitibag sa inyo. Kumapit lang kayo sa realidad, hindi sa mga imagination lang ng ibang mga ngaral. Okay? Sa latest naman na upload kanina, sabi naman ni Remigio Jr. Osboal, alam mo, Andre Robe, napakasama ng pag-iisip mo sa aming simbahang Katoliko. Masyadong nalaso ng utak mo ng inyong mga ngaral. Ginawang halimo ang pag-iisip ninyo. Para sa aming mga Katoliko, kawawa ang kaluluwa ninyo na naakay ni Bes. Puno kayo ng galit. Ginawa kayong mga hambog sa pagkipag-usap sa hindi ninyo kapananampalataya. See? Naalala niyo yung sinabi sa Ebanghelyo ni Kristo tungkol doon sa Pariseo at saka doon sa maniningil ng buwis? Sabi naman nung Pariseo, salamat Lord, dahil ako'y mabait, magbigay, hindi gaya nung nandiyan, yun. Siya? Kuripot, kurakot, magnanakaw. Yung maniningil naman ng buwis, sorry Lord, sorry. Nagkakasala ako, makasalanan akong tao. Ako ay dapat, yung pagpapakumbaba. Ano yung sinabi ni Kristo? Sa tingin ninyo, kaninong panalangin ang dininig ng Diyos? Yung panalangin ba ng Pariseo, yung panalangin ng maniningil ng buwis? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang panalangin ng maniningil ng buwis ang siyang dininig ng Diyos. Bakit? Kung sino yung nagpapakababa, siyang itataas. Sino yung magpapakataas, siyang ibababa. Ano ba ang sentido ng ebanghelyong yun? Tungkol doon sa mga masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, tapos ibinababa nila yung ibang tao. Yan. Kami, pilit nyo kaming ibinababa. Founded lang naman kayo ni Eliseo Soriano. Whether you like it or not, founded lang kayo ni Eliseo Soriano. Wala kayong magagawa doon. Nestor Transporte. Hinahanapan ng buta si Bro Jando. Hindi magiba ni Pastor. Hindi Pastor yon. Pero yun ang reality, hinahanapan niya ng butas pero wala siya nakitang butas. Sabi naman ni Badong Ejercito, the state's law before coincides with the faith of the official religion. Parang sa Saudi, araw ng Muslim ang batayan ng batas. Ganyan din noong mga estado na ginawang official religion ng Catholic Church. So, ang sino mang magkakasala sa simbahan, lalo na mga heretics, ay hindi lang sa simbahan sila nagkakasala, kundi pati sa gobyerno. Pati sa gobyerno. Sabi naman ni Alma de Guzman, MCGI, maawa naman kayo sa mga taong gusto magbago para sa kaligtasan. Kung pagdating sa inyo ay iniligaw nyo lang ng landas. Kung gusto ninyo ng ligaw ng landas, huwag na kayo mandamay pa. Huwag na kayo mag-recruit para dumami kayong magliligaw ng landas. Tama. Sabi nila, kami hindi ang tunay na iglesia, umanib lang kami. Sabi nila, umanib lang kami. Nang sila nag-recruit, saan nila pinasok yung mga ni-recruit nila? Sa tunay na iglesia bang hindi sila? O sa kanila na siyang ipinarehistro ni Soriano? Mga MCGS, sumagot kayo.
Saan nyo pinapasok yung mga taong ipinaaanib ninyo? Sa iglesyang sinasabi nyo hindi kayo? O sa inyo na sinasabi nyo ipinarehistro? Oh, ilang milyon ang iniligaw ninyo? Hindi nyo pinasok sa tunay na iglesia, kundi sa inyong ipinarehistro. Lahat ng mga pinaanib nyo sa inyong ipinarehistro at hindi doon sa iglesia na sinasabi nyong inaniban ninyo. Inaniban nyo pala, ba't kayo nagpaparehistro? Okay, man. Oh. Ba't kayo nagpaparehistro? Inaniban nyo naman pala. O, tinan nyo kami. O, tinan mo ako. Umanib ako sa Iglesia Katolika. May pinarehistro ba ako? O, si Padre, umanib sa Iglesia Katolika. May pinarehistro ba? Wala. O, ako, umanib lang ako. Ako ba namamahala? Wala. Ganun yun. Tingnan nyo si Soriano. Umanib doon siya, pero siya namamahala. Asan na yung inaniban niya? Ba't walang isa sa kanila namamahala? O, sige, yan. Magandang tanong yan. Itanong nyo sa mga MCGI yan. Kung talagang umanib kayo sa tunay na iglesia, sinong manggagawa ng tunay na iglesia ang namahala sa MCGI? Kasi si Soriano kasi umanib lang daw. Pero siya namamahala. Doon sa inaniban niya, sinong namamahala sa MCGI sa iglesyang inaniban niya? Sino? Bakit siya ang namamahala? Umanib lang naman pala siya. Tanungin niyo yung mga MCGI. Tanungin niyo. Yan din makakasagot ba? Okay, sabi naman dito ni Alma de Guzman, kaya nga dating daan kasi wala sila pakialam para ituwid ang dating pagkakamali. Yun ang dating daan, walang pagbabago. Sabi naman ni Min Bomboy, puro tanong, walang sharing of information na ni-share, nanguhuli lang ang MCGI, nanguhuli. Wala siyang ibinahaging kaalaman, yung mga ano lang niya is puro siya atake, hanap ng butas. No? Tayo naman, sagot ng sagot. Siya naman, hanap ng butas. Wala na. No? Sabi dito ni Roberto Arsiaga, sa Katoliko, kahit araw-araw ka magsimba at walang pang-abuloy ay pwede. Sa mga walang pang-abuloy, pwede lang naman. Hindi naman ganyan ng Panginoon. Nakakaunawa naman yung ating mga pare. Meron ba siya sinasabi yun? Money corruption? Anong money corruption? Mayroong vow of poverty ang mga pare. Ha? Anong money corruption pinagsasabi mo? Na money corruption yung mga pare meron niyang vow of poverty. Tuloy natin. Sabi naman dito ni Imelda Digino, dapat hindi na pinatulan yan. Zero talaga. Mahirap kasi paggawa ng tao ang reliyon. Patay na si Soriano, kasama din namatay ang reliyon. Tingnan nyo, hindi makapag-move on. Hanggang ngayon, video pa din Soriano pinaulit-ulit sa video. Asa na yung kapangyarihan ng sumalo? Bakit hindi siya nagtuturo? Bakit hindi siya nangangaral? Bakit hanggang ngayon, Soriano pa din yung video iniulit-ulit? See? Sabi naman ni Eden, kung hindi niya konsintihin, wala siyang ipalinlang ng mga tao na kulang ang kalaman, bro, dyan, do. Kalain nyo? Heretics, kinokonsinti niya. Ano ngayon daw, kung marriage is wrong, isusuplong nyo? Hindi ba yun? Nagtuturo yun. Marriage is wrong, free love and suicide are good. Nangikayat yun ng tao. Manip kayo sa amin. Pag nakakanib na kayo, tuturuan kayo na mag-suicide. Paano nyo ililitas yung mga tao? Pababayaan nyo na, it's done. So, pababayaan nyo yung tao na, Can you go in there, add some more okay. spaghetti? Wait. I'm almost done. So, pababayaan nyo lang na yung mga membro, hindi naman kayo yun. Siyempre, kukonsinti nyo, hindi yung membro yun. Kami, membro namin yun Yung kanilang kinukonsinti na pag nakapasok sa kanilang grupo, free love and suicide are good. Anong gagawin namin kung ako yung leader ng aming simbahan? Tapos yung membro ko, hinikayat mo, turuan mo mag-suicide? Nako, ko yan, ililigtas ko yan. Paano ko iligtas yan? Paalisin lang? Pagtalikod namin, may iba na namang hinikayat?
Anong gagawin namin? Di suplong namin sa pulis. Ayun, sinumplong sa pulis. Sabi ng pulis, talikuran mo yung gawaing masama na yan. Ayaw talikuran. Yun, binitay sa Inquisition. Oh. Tapos kami sisisihin niya, sabihin niyo, ano ngayon kung ayaw sa ayaw sa pag-aasawa. Ituturo nyo. Yung suicide, wag mo na isama yung suicide. Bakit? Bakit mo isama yung suicide kasama yun? Oh. So, yun ang dahil, no? Kahit mali, kinukonsinte. Kahit mali, inihikayat na gawin. Labanan lang ang Katoliko. Ganyan ang ipinakita na ugali ni Andre Ruby sa aming talakayan. Pati pag tayo nagturo na, ano yung ginagamit nila? Tito 1:16, sawayin mong may kabagsikan sila. Sawayin mo. Asan yung sawayin mo? Sinasabi mo sa akin. Bakit? Kung ayaw na pag-aasawa, tuturo nyo? Tuturo nyo? Hindi maganda yun. No, so doon sa ating mga kaibigan diyan, pasensya na kayo, no? Doon sa mga MCGI, no? Kasi napakahilig kasi nilang sa mga social media, mga atake. Ang iba gumagawa ng mga vlog gaya ni Yusuke the Vlogger, yung isa pa SLTV. Gawa-gawa ng pag sinagot naman napipikon. Huwag na lang kayo gumawa ng vlog kung may pikon pala kayo sagutin. Pikon si SLTV, sinasagot siya ni Kaburnok tsaka ni Gabriel. Napipikon siya. Wala siyang laban kay Gabriel. Kasi siya nasa kasalukuyan siya member ng MCGI. Si Gabriel nakalabas na. Kaya lahat ng mga amoy nila inilalabas si Gabriel. Ayun, pikon si SLTV kay Gabriel tsaka kay Kaburnok. No? So, yan. At hanggang dito na lamang ang ating presentation ngayong gabi. Buksan na po natin ang trust tanungan portion. Pero bago muna yan, bigyan natin sa ating mga kasamahan para sa kanilang mga greetings. Unahin muna natin itong si Brother Wendell Talibong ng Ozami City. Brother Wendell, good evening, Brother Wendell.